Hello mga ka-GM, sa mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito po mga ka-GM, may gusto lang akong may share sa atin, no? Sa ating kapwa manonood at sa mga viewers natin. Shout out sa inyong lahat. Ito po, isa itong L200 na Mitsubishi. Ngayon ang gagawin natin dito, kasi ang complaint na customer dito ay maingay yung kanyang makina. So ito ngayon, tinanggal natin yung kanyang radiator dito mga ka-GM. Tapos para matanggal natin yung kanyang engine fan, tapos yung kanyang mga belt dito. Tapos ito mga ka-GM, kung makikita ninyo, no? Ito, binuksan ko tong kanyang timing belt kasi dito yung dinig ko na maingay. Ngayon ang nakita natin, no? Ito yung kanyang timing pala. Ito sa camshaft, no? Ito sa kayon. Sa kayon nilagyan ko ng marking doon na kulay blue na paint. Yan po. Tapos kung makikita nyo mga ka-GM, yan, no? Naubos na yung kanyang timing belt. Yan, no? Wala na siyang ipin, naubos na siya. Yan. Ubos na yung kanyang timing belt yan. Tapos tumalon na yan mga ka-GM, tumalon na ng konti. Kasi yung kanyang pressure pump dito ay hindi na nagtutugma dun sa kanyang timing. Hindi na nagtutugma dun sa pinaka timing mark niya doon, no? Saka dito sa kanyang timing mark gear fully. So yan, babaklasin natin at para may timing natin bago natin tanggalin yung kanyang crankshaft fully. Tapos yung kanyang timing belt. Kasi dalawa yung belt nito mga ka-GM, isang maliit. Saka yung maliit na sa loob. Tapos itong malaki. Itong malaki, bali na harus na siya. Oh. Naubos na yung kanyang Buti hindi kumatok yung makina, no? Kasi kung dito siya umikot sa camshaft pulley ay camshaft gear ay maaring masisira yung kanyang maaring may mababali sa loob, no? Na parts o yung kanyang camshaft pwedeng mabali yun. Umikot lang siya dito sa kanyang pressure pump. So ayan, tatanggalin muna natin at para maipakita ko sa inyo. So ito na po mga ka-GM, no? Isa itong L200 na Mitsubishi. Ngayon tinanggalan natin yung kanyang timing cover dito na plastic, no? Ngayon kung makikita natin, yan, no? Yung naubos na yung kanyang belt dito hanggang doon sa ilalim. Kaya ang naging tendency niya, maingay din yung kanyang makina. Tapos dito mga ka-GM, umikot na dito sa kanyang pinaka fully dito, no? Sa kanyang high pressure pump. Kasi hindi na nagtutugma dun sa kanyang timing mark dito sa gear. Tapos dun sa kanyang cover dito, sa kanyang pinakano dito, malayo na siya, no? Umikot na yan. Tapos kung makikita natin, tapos itong maliit na itong mga ka-GM, itong balancer na ito, mayroon din siyang timing dito. Makikita nyo yung timing mark niya doon, no? Yun, hindi na rin magkatugma mga ka-GM, malayo na siya. Tapos ito maluwag yung kanyang belt na, maluwag na siya. Yan, maluwag na siya mga ka-GM. Yung maliit maluwag na rin. Kaya umikot na rin ng konti, tumalon ng konti, no? Tumalon na rin siya. Nag-stack up na siguro yung nito, tensioner. Yan, maluwag yung kanyang belt, yung maliit. Kasi dalawa yung belt nito eh. Yung timing belt, dalawa. Dito sa crankshaft to, camshaft, dito sa pinakaano niya rito. Mayroon din siyang timing mark dito. Pero malayo na rin. So dito tumalon na rin. So tatanggalin muna natin para ma-verify natin na mabuti. May order natin ng timing belt, saka yung tensioner. Tapos kung alin yung bearing na maingay dyan mga ka-GM ay papalitan na rin natin, no? Sa idler bearing, ganoon, papalitan na rin natin yan. Yan, buti hindi pa tumalon dito sa kanyang camshaft. Kasi pag tumalon sa kanyang camshaft, maaring mabali yung kanyang camshaft o kaya may mapiktuhan dyan na parts ng makina, no? Ito, tinatanggal natin yung kanyang tensioner dito sa timing belt natin na malaki, no? Kasi dalawa yung kanyang ito eh. Dalawa yung kanyang belt. Buti hindi napiktuhan yung makina nito mga ka-GM. Kasi kung napiktuhan ito, malaki-laking gastos ng customer natin. Tatanggalin natin yung kanyang tensioner para mailabas natin yung isang maliit na belt mga ka-GM. Mahirap mag-video pagka mag-isa lang tayo mga ka-GM nagmagawa. Kaya pasensya na kayo kung malikot yung video natin. Like and share yung ating mga video mga ka-GM para
magkaroon din ng idea yung iba. Yan, tinanggal natin yung kanyang tensioner. So ito yung ating timing dito sa mga ka-GM, no? Sa Mitsubishi L200. Linagyan natin ng mga marking para maipakita ko sa inyo kung ano yung nasaan yung kanyang mga timing mark. Ngayon, dito tayo sa camshaft gear di sa taas. Yan, kung makikita nyo yung kanyang pinaka dyan, gatla. Tapos dito sa kanyang pinaka backplate, no? Ayun yung kanyang timing mark dyan. Kailangan magkatapat dyan. Tapos top dead center lang tayo sa niya mga ka-GM, sa kanyang piston, no? Tapos dito naman tayo sa crankshaft pulley o crankshaft gear. Yun, kung makikita nyo yung kanyang dot dito sa kanyang pinaka pulley na ito, may dot siya dyan. Tapos ito, nilagyan natin ng kulay pink na marker doon sa kanyang triangle diamond dito. Tapos dito naman sa kanyang pump, no, sa high pressure pump, ito siya. Ito, tapos dito, yan, may gatla din dyan. Yun, nakagatla din siya dyan. Tapos dito naman tayo sa sa maliit na timing belt niya, no, sa panloob. Ito po, kung makikita ninyo, kasi ito lumuwag na siya, oh. Tumalon ito mga ka-GM, tumalon. Lumuwag siya. Kaya ito, hindi na tumapat, no. Yan, hindi na siya tumapat, oh. Malayo na siya. Bali, tumalon na siya ng isang ipin diyan. Kasi lumawag yung kanyang tensioner, o nag-stack up yung kanyang tensioner, kaya hindi na siya umabot doon, no, sa kanyang timing mark. Tapos dito din sa ilalim, yan, no, ito yung kanyang timing mark. Tapos yung kanyang pulley o gear ay ayun na siya. Umiikot na siya, no. Sumobra na siya sa ikot kasi nga lumuwag yung kanyang maliit na belt na ito. Kaya kailangan yan, palitan din natin yan, saka yung kanyang tensioner. I-order natin sa ating customer. Ang importante dyan mga ka-GM, dito sa malaki, dito sa malaking timing belt, na buti hindi siya dito tumalon sa sa kanyang camshaft, no? Kasi kung dito sa camshaft sa tumalon, malaking masisira dyan, malaking madadamay na parts ng makina. Yan, ito yung ating yan, naubos na yung kanyang ipin, no? Kasi itong sakyan na ito mga ka-GM sa Mitsubishi L200, bali na 160,000 km na siya. Dapat ito 100,000 or 120, dapat nagpalit na ito ng dapat nagpalit na siya ng timing belt ng 120 or 100 km, no, 100,000 km. Yun ang dapat na pagpalit ng ganitong Mitsubishi na diesel engine sa L200. So ayan po, at o-order muna tayo ng pyesa. Pag dumating yung pyesa natin, ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikabit, no? Yan, at least naituro ko sa inyo kung nasaan yung mga timing mark niya sa camshaft, sa crankshaft, at dun sa sa high pressure pump. Dito sa high pressure pump. Saka dito sa ito. Tapos dito sa ilalim. Tapos dito sa kanyang crankshaft dito. So ayan po, at share at like and follow lang po sa ating page. Ito, tatanggalin lang natin itong kanyang dito, crankshaft gear. Yan. Tapos ito, tapos tatanggalin natin itong maliit na belt mga ka-GM, itong kanyang timing belt maliit.